Hello, kamusta po mga kalahing Pinoy, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, nasa Middle East. Magandang araw po sa inyong lahat. Kawawa daw po yung ibang OFW sa Middle East na mga kababayan natin dahil galit na, gigil na po kay Marcos Jr. Nagrereklamo na daw po itong OFW sa Middle East dahil sa kawalan ng tulong ng embahada sa Bahrain. Dito kasi sa gobyerno ni Marcos, mga member po ito ng mga prat. Opo, ang prat po nila ay bahala na gang. Kumbaga, bahala kayo sa buhay nyo. Okay, gagawan lang po natin ng reaction itong report. At itong report na po ito, hindi na natin ipa-plus sa screen dahil may mga gumagano na ballistic missile at mga nagliliparang jet fighter. Baka tayo ma-restrict ni YouTube. Yung isang vlog ko, video ko ay na-restrict na nga. Kaya hindi na natin ipa-plus pag may mga ganong mga pasabog. Magre-react po tayo sa report na ito. Okay, report, pasok. Balikan po natin si Jennifer Baduria, ang ating kababayan mula sa Bahrain. Jennifer? Hello po, ma'am. Ayan. Jennifer, again, kumusta? Kumusta ka ngayon? Kamusta ang mga kababayan natin? Ako po ngayon sa totoo lang po, hindi naman din po okay kung sasabihin ko naman po okay. Kasi po kanina umaga po meron na naman po sumabog 3 beses po. Kausap ko po yung staff na One Balita po kanina. Narinig niya rin po yung pagsabog kanina. Bali po sa ngayon. Oo. Ano po? Alright, putulin lang natin. May mga sumasabog pa po sa Bahrain. Ang giyera na ito ay hindi pa po talaga matatapos ito. In fact, may pahayag po si Donald Trump. At ito, no? Ayon sa 9 News, international media po ito. The big one is coming. Big one. Malaki yan. Big eh. That's the ominous warning from US President Donald Trump as America and Israel ramp up their assault on Iran. Air assault yata ito. Pero siyempre, pinapanalangin natin na matapos na, humupa na. Kaya lang, hindi po natin talaga alam kung ano ang mangyayari, kung hanggang kailan ito. At dapat mayroon pong hakbang, kilos, aksyon ang gobyerno dito. Kaya lang, ito po, masasaksihan nyo. Maririnig nyo po sa OFW mismo na wala talagang plano ang gobyerno ng repatriation. Tuloy. Go ahead. Mga anong oras yun, Jennifer? 6 o'clock po. Ng oras nyo. Gaano kalapit sa inyong lugar yung pagsabog? Bali, nakikita po parang tingin ko po malapit lang po dito. Kasi po yung sa langit po, bumabagsak po pababa. Dito po malapit, dumadagundong po yung bahay dito kahit na po bato eh. Sinabi mo nga ay 10 years ka na dyan sa Bahrain, ano? At this is the first time, di ba, na nakaranas ka ng ganitong tensyon. Opo. Ano yung naramdaman mo nung unang nakarinig ka ng pagsabog? Naku po, takot ako. Bumaba po ako galing rooftop, pababa dito. Nagulat nga po yung mga amo ko din dahil natakot din po sila. Aba, nakakatakot naman talaga yun. Biruin mo, mayroong, o kaya pagtunog ng sirena, alam mo na may ballistic missile na paparating eh. Na iisipin mo, baka tumama sa bubong nyo, di ba? Hindi mo alam kasi kung saan babagsak yung missile. Kaya nakakatakot talaga. Ano kaya kung wag naman sana mangyari sa atin, ano? Kasi patuloy na may lumilipad na missile sa Bahrain, siguro mayroon pang mga presence ng mga Amerikano diyan sa Bahrain. At siyempre tinatarget nga nila yung mga military base ng Amerika diyan sa Bahrain.
At doon nga po sa Lebanon, ayon sa balita, marami na pong nasawi na mga sibilyan. Kita nyo? Wag naman sana pag nagkapikunan ang US at China, number 1 po tayong madadamay. Mayroon din namang mga US military base sa Japan, ewan ko lang sa South Korea. Madadamay po talaga tayo. Buti kung Japan tayo, meron tayong maganda rin yung kanilang armed forces. Tayo, wala tayong pantapat sa China, pansalagman lang sa mga missile nila. Kaya kung i-imagine ninyo yung nararamdaman nito ni Jennifer, talagang matatakot ka. Ano kaya kung mangyari sa atin yan, ano? Wag naman sana. Tuloy. Natakot ako. Yun nga po ang first time ko nakarinig ng bumagsak doon na na talagang nakakatakot po. At kahit na 10 taon ka na dyan sa Bahrain at tuloy-tuloy naman ang iyong trabaho, nandoon ba yung kagustuhan na makauwi na dito sa bansa? Yan. Opo, nandoon na po talaga, decidido na po akong umuwi talaga. Kahit na po hindi ko po siya natapos yung kontrata ko po, tsaka payag naman po yung employer ko na umuwi ako. Ang iniisip niya rin po yung takot ko po na nangyayari dito sa Bahrain. Sila din po, natatakot din po para sa kaligtasan po nila. Dito po yung pamilya nila kaya okay lang po sa kanila kahit sama-sama po sila. Ako po, nag-iisa lang din po ako na wala po yung pamilya ko. Speaking of your family, natawagan mo na ba sila? Nakausap mo na ba sila? Opo, on time po kami nagtatawagan kasi nakikibalita rin po sila sa akin. Natatakot pa rin po sila sa kaligtasan ko po dito. Kasi once po na nagkagera po kasi hindi mo alam kung saan po tatama yung mga missile nila, yung mga bomba nila. Ang panggamit po kasi nila dito yung drone. Ngayon po hindi na po, bomba na po. Yan po ang nakakatakot po. Paano pag nakakarinig ka ng nakakaramdam kayo, nakaka-experience kayo ng pagsabog, anong nangyayari? Parang meron ba yan? Kasi yung mga ibang bansa, mayroong sirena. Nasasabihan Meron po. Mhm. Meron po ditong sirena kada may natitrace po sila. Kaya lang po noong kahapon, wala po ako narinig. Nagising po ako kahapon ng 1:30. Yun, 3 beses po, may sumabog po. Ang lakas po talaga. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko noong time na yun. 3:00 na po ako nakatulog. Sabi nga po ng amo ko, oo nga, narinig po unti nila kasi takot din po sila. Pag ganyan, na may mga ganyang pagsabog, ano ang instruction ng pamahalaan? Paano kayo magse-safety? Yun nga po, ang inaano ko po, kung tumawag po ako sa embassy natin dito sa Bahrain, sabi ko po, magtatanong lang po ako kung ano assessment para sa amin dito kasi kung saan po kami tatakbo, kung saan po kami. Tapos sabi, pupunta po ako dyan sa Manama, sa embassy natin. Ang sagot po doon ng staff, sabi niya po, bakit po ako pupunta doon? Wala naman daw po akong gagawin doon. Sabi niya po sa akin noong time na yon. Ganon yung pagkakasabi sa'yo? Opo, ng staff po na sa FB ko po kasi nakita yung ng embassy, Philippine Embassy in Bahrain. Yun po ang tinawagan ko, yung hotline po nila ng messenger. Oo. At nung sumagot sa'yo, ay paano kayo nag-usap? Very concerned din ba naman sila? Binigyan ka ba ng maayos na instruction kung ano yung pwede mong gawin? Wala po nung time na yon. Sabi niya po sa akin, bakit daw po ako pupunta ng embahada? Wala naman daw po akong gagawin at wala pa daw binababa ang gobyerno ng assessment para sa repatriation. Ayun, malinaw. Walang repatriation. Bakit wala? Siguro, gastos yan magastos pag ganyan. So, ayaw ni Bangag ng ganyang gastos. Gusto nila, sila lang yung gagastos.
Gusto nila sila lang yung maglulustay, magpa-party. Pero sa mga kababayan natin na nasa Middle East ngayon at natatakot, walang pakialam. Baliktad kasi ang utak ng ating gobyerno. O sabi niya, asap na okay naman. Sir, okay. 3 beses sumabog. Sabi mo sa akin dito, okay ang Bahrain. Sabi niya po sa akin ganon. Sabi ko po, hindi po okay yung dito. Sabi kong ganyan. Mhm. Tapos sabi niya, oo nga, may sumabog nga. Ibig sabihin po, nagsisinungaling po siya. Mm. Ano daw yung pwede nilang tulong na maipaabot for now? Dyan sa inyo, yung kayo dyan sa Bahrain, ng mga kababayan natin. Wala po siyang sinabi. Ang sabi po niya, may mga repatriation, meron ditong pagpupunta ng shelter. Ang Bahrain daw ang magsasagot sa amin. Sabi po niya ganon. Oh, gobyerno daw ng Bahrain lang ang aasahan. Doon lang aasa yung ating embahada sa gobyerno ng Bahrain. Pero sa gobyerno ni Marcos Jr., wala talagang maaasahan. Okay, putulin na po natin itong report. Yung OFW po ay si Jennifer na nasa Bahrain ngayon at humihingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas sa Bahrain pero walang maibigay na tulong. Kaya siguro in short wala pong command ang ating commander-in-chief. Kumbaga, bahala na. Bahala kayo sa buhay nyo. Magtago na lang kayo kung saan kayo pwedeng magtago. Ibig lang sabihin, wala talagang plano ang ating gobyerno. Walang tulong na makukuha sa ating gobyerno. So, mahaba-haba din po yung interview. Kaya lang, putulin na natin. Meron din po na mga kaibigan si Jennifer sa Bahrain na Pilipino at gusto rin po umuwi. Kaya lang, ang presidente nga natin ay talaga, parang kampon ng Satanas. I'm sorry dito sa words na ito. Talagang ganun ang maiisip mo eh. Kumbaga may lahi itong Diablo, itong presidente natin. Kaya walang concern po sa OFW. Yan talaga ang maiisip mo sa kanya. Tapos ang gagawin lang sa inyo, uutuin kayo, no? After this gera na yan, uutuin, bobolahin kayo, na para bang akala niya nauuto pa rin niya yung taong bayan. Kasi dire-diretso pa rin siya sa pambubudol eh. Kunwari may concern si presidente, ang gobyerno, ang iniisip niya, naniniwala pa rin ang mga Pilipino sa kanya eh. Kagaya nung 2022 election. Yun pa rin siguro ang iniisip niya eh. Hindi niya ba nakikita? Pag may event, wala nang pumapansin sa kanya. Akala nga nasa winter. Ang lamig na po ng pagtanggap kay Bongbong Marcos. So, walang repatriation ang gobyerno hanggang ngayon, period. At dito po sa tanong naman ni Ivan Mayrina, ito pong sagot ni Bongbong Marcos ay nagba-viral na po ngayon. Matutunghayan nyo po kung anong klaseng pangulo meron tayo. Mr. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain. Teka muna. Yung oil price hike, nagtaas na po. Sabi kasi ni Ivan, in the coming weeks. Hindi po, nagtaas na po. Dito po sa amin ewan ko sa iba. Yung diesel po ay 60 pesos na, ay 60 pesos, coming from 60 pesos, ngayon po ay, kung di ako nagkakamali, 73 pesos na. 13 pesos ang itinaas. Kasi diesel po yung sasakyan ko, kaya alam ko yan. Ayan, inire-report ko lang po sa inyo.
I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre, magkakaroon ng effect yan. Pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been Wala na. disrupted Hindi na kaya. is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito, papunta, Dugo-tato. mag-deliver ng mga goods, they are still traveling. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So Anak ng pusang gala. Magpipray. Magdadasal na lang daw po tayo. Ang tanong po ni Ivan Mayrina, ito, what interventions are in place? Gigil mo ako. Di ka nakikinig o bangag ka na talaga, hindi ka na makaintindi. Ako naintindihan ko eh. What interventions are in place? Ibig sabihin, ano po ang strategic plan mo? Ikaw ang Pangulo, ikaw ang tinatanong. Dapat mayroon kang strategic plan. Yung pangmatalinong plano, pangmatalino po. Strategic plan. Yan ang ibig sabihin ng intervention. Para sa nakaambang pagtaas nga ng mga bilihin. Wala pong ibang masabi ang Pangulo natin. Nagkakautal-utal na naman. Kung ikaw ang makikinig, tas ganyan ng presidenteng mapapakinggan mo, mamumura mo talaga. O after mong pakinggan, talagang mamumura mo siya eh. Ha? Wala po talagang plano. Hayop na yan. Ha? Pusang gala na yan. Wala. Walang repatriation. Magkakaroon ng pagtaas. Sigurado yan. Tumaas na nga, sabi ko eh, yung diesel eh. Tumaas na rin yung gas. Tumaas na rin yung gasoline. Yung gas po, yung kerosene siguro, yun ang tinutukoy ko. Nagtaasan na. Ha? Susunod na yung iba dyan. Yung sigarilyo, tumaas na rin. Tumaas na rin po yung sigarilyo. Lahat po yan magsusunuran. At hindi pa po tapos ang gera. Sabi nga ni Trump, nag-warning. Kaya hindi pa po tapos. Pero siyempre sabi ko nga, pinapanlalangin natin na matapos na. Hanggang ngayon, maririnig mo in the mouth of the president. Walang plano. Buhol-buhol, utal-utal ang mga isasagot sa iyo. Talaga naman mapapamura ka dito sa ating presidente. Okay, sige na nga. Hanggang dito na lang. Ma-high blood ka talaga dito. See you po next time. Bye-bye.